Nako mga lalabs, alam kong napakarami nang nakapanood sa inyo nito. Huwag naman sanang dumating sa punto na magkaganito na tayo. I-enjoy lang natin ang paggawa ng reels. I-enjoy lang natin ang paggawa ng mga videos. Sabi niya dito sa video na to, ipapatulpo niya raw si Lolo. Ano ba naman yun? Parang, siguro nga, nag-viral si ate. Kasi nga napakaraming nag-react sa kanyang videos na ipapatulpo niya si Lolo Meta nang dahil sa kanyang red dashboard. At panayang iyak niya na sabi niya, hindi ko matanggap. Sumusunod naman ako sa lahat ng rules mo, Meta. Sabi niya ganun. Pero bakit? Bakit ginawa mo to? Na pula pa rin ang dashboard ko. Sunod-sunod na ang pagko-comment ko, ang pakikipag-engage ko, ginagawa ko naman ang utos mo. Yun ang sabi niya. Tapos, parang ang napansin ko, sabi niya pa ay na-hold daw ang kanyang earnings. So mga lalabs, may point talaga na, may pagkakataon talaga na mako-hold ang earnings natin kung may mga nalalabag tayo sa polisiya ni Lolo Meta. Katulad na lang ng sinabi niya na from time to time ay siya ay nakikipag-engage, nagpa-follow, nagko-comment at nagre-react. Yun na nga yun. Minsan napansin ko na yung mga sinasabi niya is parang kaya siya nagkaroon ng pulang dashboard ay dahil nga dun sa sinasabi niyang mga pakipag-engage. Alam niyo mga lalabs, hindi talaga magbe-berde or magkukulay green ang ating mga dashboard nang dahil lamang sa pagre-react, sa pakipag-comment, pakikipag-engage sa mga kapwa mo content creator. Magbe-berde ang iyong dashboard kung gagawa ka ng quality content, ng walang community standards na content, na walang plug content. Doon magbe-berde ang iyong dashboard, hindi sa pakikipag-engage mo lamang sa mga kapwa mo content creator. Mahalaga rin na gumawa ng ka-engage na mga videos or content para magberde ang ating dashboard. Napapansin nyo ba tayo, mga lalabs? Diba halos sa isang araw, 3, 5 beses? Sabi ni ate dyan sa video niyang yan, sinusunod niya raw ang utos ni Lolo Meta. Nag-a-upload daw siya ng kanyang mga reels video 5 times a day. Nandun na tayo. Pero kung ang mga ina-upload naman nating video ay hindi ka-engage, basta makapag-upload lang tayo, tuloy-tuloy pa rin ang pagpula ng ating mga dashboard. Mapapansin naman natin yun, di ba mga lalabs, na kapag post mo pa lang at may nag-comment na, sigurado, tataas ang dashboard mo. At saka, kapag ka mayroong nag-comment sa inyo, sagutin nyo agad, replyan nyo agad kung hindi kayo busy. Pero, lagyan ninyo ng pataan ang pagre-reply ninyo dahil nga, sabi dyan ni ate, from time to time daw, siya ay nakikipag-engage at nagko-comment sa mga kapwa niya content creator. Pero, ayaw ni Lolo Meta ng robot. Ayaw ni Lolo Meta ng spam. Kapag ka walang pagitan ng ating mga comments, likes at pag-share ng mga videos ng ating mga kapwa content creator, kailangan may agwat talaga ang pagko-comment natin kahit nasa pagre-reply. Dahil yung iba napakabilis mag-reply masyado. Sa 10 comment halos ma-replyan niya na nang wala pang 1 minuto. Lagyan natin ng pataan mga lalabs dahil kapag sunod-sunod at walang pataan na minuto or segundo ang ating pagko-comment, nagiging spam ang ating mga comments sa comment section. Kaya mga lalabs, gusto ko lang sabihin sa inyo na sana i-enjoy lang natin ang ating pagre-reels at huwag tayong umabot sa sitwasyon na ganito katulad nitong kay ate. Grabe, masyado na parang nakita ko sa kanya sobrang frustration na. Hindi rin gusto ni Meta na magkasakit tayo. Alam nyo ba yun? Hindi tama yung masyado nating abusuhin yung mga katawan natin para lang makagawa tayo ng content. Hindi maganda yun. Ginawa ang Facebook para mag-enjoy tayo, para magawa natin yung mga bagay o maipakita natin sa mga tao, yung mga talent ba natin. Pero, hindi sa paraang masyado tayong magkakaroon pa tayo ng frustration, depression at magkakasakit ka pa ng dahil lang sa pag-intindi mo sa green dashboard mo. Huwag sanang ganun mga lalabs. Minsan may stress talaga lalong-lalo na kapag wala tayong nagagawang content. Pero, ilagay natin sa lugar. Parang napansin ko dito kay ate reaction ko lang. Opinion ko lang. Parang sobrang nag-focus siya sa pagre-reels, sa pagpe-Facebook. Nakalimutan niyang may pamilya siya. Nakalimutan niyang may gawaing bahay siya. Huwag ganun, ibalanse natin. Pwede naman tayong gumawa ng gawaing bahay. Tsaka tayo, mag-take ng video or gumawa ng content. Huwag natin uunahin ang paggawa ng content kaysa sa mga bagay na kailangan natin gawin at mga obligasyon natin sa buhay. Hay nako. Basta mga lalabs, enjoy lang, gawa ng content, mag-isip ng content na talagang pwedeng mag-engage sa mga tao
at wag nating isipin lagi or wag nyong laging tignan ang mga dashboard nyo dahil magkakaroon talaga kayo ng stress kapag araw-araw, minuto yung tinitingnan ng dashboard nyo dahil hindi sa isang kurap lang magbabago yan. Gumawa na lang tayo at mag-upload ng mga content na sigurado or alam natin na makakatulong sa atin. So, yun lang mga lalabs. God bless you all!